Dear Admin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tanggapin na habang ginagawa ko ang lahat para sa pamilya ko bilang isang OFW sa Hong Kong, may isang bagay palang nangyayari sa sarili naming bahay na hindi ko alam. Ilang taon akong nagtrabaho bilang domestic helper dito. Araw-araw kong tiniis ang pagod, pangungulila at mga gabing gusto ko nang umuwi dahil namimiss ko ang mga anak ko. Lagi kong iniisip na yon na ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging OFW, ang malayo sa pamilya at hindi mo nakikita kung ano ang tunay na nangyayari sa buhay ng mga anak mo. Pero admin, mali pala ako. May mas masakit pa kaysa sa pangungulila. At iyon ay ang malaman mong habang nasa malayo ka at iniisip mong ligtas ang mga anak mo, may isang bagay palang nangyayari sa kanila na sana ay ikaw mismo ang unang nakakita at nakapigil. Ako si Elena, isang ina na napilitang mangibang bansa dahil sa hirap ng buhay. Hindi ko naman talaga pinangarap maging OFW. Kung ako lang ang masusunod, gusto kong manatili sa Pilipinas at makita ang mga anak ko araw-araw. Gusto kong kasama nila ako sa mga simpleng bagay, mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa mga panahong may problema sila at kailangan nila ng kausap. Pero dumating ang panahon na hindi na sapat ang kinikita namin ng kinakasama ko para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pinili kong umalis. Masakit. Pero sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong gawin iyon para sa mga anak ko. Pumunta ako sa Hong Kong bilang domestic helper. Dala ang pangakong hindi ako magtatagal at darating ang araw na makakauwi rin ako ng tuluyan kapag nakaipon na kami. Bago ako umalis, isa sa pinakamalaki kong iniisip ay ang anak kong si Mara. Bata pa siya noon, pero malaki na ang pagbabago sa kanyang ugali. Hindi naging madali ang relasyon naming mag-ina. Habang lumalaki siya, naging matigas ang ulo niya at mas gusto niyang makasama ang mga kaibigan kaysa manatili sa bahay. Madalas siyang gumimik, sumama sa barkada at umuwi nang hindi sumusunod sa mga sinasabi ko. Kapag pinagsasabihan ko siya, madalas kaming nag-aaway. Para sa kanya, masyado ko raw siyang kinokontrol. Para naman sa akin, ginagawa ko lang ang lahat dahil natatakot akong mapariwara siya. Maraming pagkakataon na sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na hindi lahat ng taong nakakasama niya ay tunay na kaibigan at hindi lahat ng desisyon na gusto niyang gawin ay makakabuti sa kanya. Pero noong mga panahong yon, pakiramdam ni Mara ay hindi ko siya naiintindihan. May mga pagkakataong sinabi niyang gusto niyang mamuhay sa sarili niyang paraan at hindi niya kailangan ang palaging pagsita ko. Bilang ina, masakit iyon. Pero inisip ko na baka bahagi lang yun ng paglaki niya. Hindi ko alam na darating ang panahon na babalikan ko ang lahat ng mga away namin at iisipin kung naging dahilan ba ang mga yon para hindi ko agad makita ang tunay niyang pinagdadaanan. Nagkaroon ng boyfriend si Mara. Noong una, ayaw kong isipin na magiging seryoso ang relasyon nila dahil alam kong bata pa siya. Pinagsasabihan ko siya na mag-ingat at huwag basta magtiwala. Pero tulad ng dati, hindi niya ako gaanong pinakinggan. Hanggang sa isang araw, nalaman kong buntis siya. Hindi ko kayang ilarawan ang naramdaman ko nang malaman ko yon. Galit ako, nalungkot ako, natakot ako para sa kanya at sa magiging anak niya. Pero higit sa lahat, nag-alala ako dahil alam kong bata pa siya para harapin ang ganoong kalaking responsibilidad. Pero habang sinusubukan naming harapin ang pagbubuntis niya, dumating ang mas masakit na problema. Iniwan siya ng boyfriend niya. Nang malaman nitong buntis si Mara, hindi nito hinarap ang responsibilidad na dapat sana ay pinanagutan niya. Unti-unti itong lumayo hanggang sa tuluyan na siyang iniwan. Biglang nawala ang taong inaasahan ni Mara na makakasama niya sa pagharap sa pagbubuntis. Wala na siyang ibang mapuntahan, kaya bumalik siya sa bahay namin sa probinsya sa Bicol.
Ako naman ay nasa Hong Kong na noon. Doon niya nakasama sina Ruben, ang kinakasama ko, at ang bunso niyang kapatid na si Carlo. Sa isip ko, kahit hindi ako kasama ng mga anak ko, kampante ako dahil may mga taong maiiwan sa bahay. Iniisip ko na may makakasama si Mara habang buntis siya at may tutulong sa kanya sa mga pang-araw-araw niyang pangangailangan. Si Ruben ang taong pinagkatiwalaan ko. Matagal na siyang bahagi ng buhay namin at sa isip ko noon, isa siya sa mga taong maaasahan ko habang wala ako. Kaya nang sabihin sa akin na nakabalik na si Mara sa bahay at maayos naman ang lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Ang iniisip ko lang ay kung paano ko patuloy na susuportahan ang anak ko mula sa Hong Kong. Regular akong nagpapadala ng pera para sa pagkain, mga pangangailangan niya at mga gastusin niya sa pagbubuntis. Kapag may pagkakataon, tumatawag ako para kumustahin siya. Pero hindi naging madali para kay Mara ang pagbalik sa bahay. Galing siya sa isang relasyon na nauwi sa pag-iwan sa kanya. Buntis siya at kailangan niyang harapin ang katotohanan na magiging ina siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. May mga tampuhan pa rin kami dahil sa mga nangyari bago ako umalis. Kaya kapag tinatawagan ko siya, minsan ay maikli lang ang mga sagot niya. Kapag tinatanong ko kung kumusta siya, sinasabi niyang okay lang. Kapag tinatanong ko kung may kailangan siya, sinasabi niyang wala. Pinaniniwalaan ko yon. Bilang isang ina na nasa ibang bansa, iyon lang ang kaya kong gawin. Tumawag, magtanong, magpadala ng pera at umasa na magiging maayos ang lahat. Kapag sinabi nilang okay sila, gusto mong maniwala na okay nga sila dahil wala ka namang ibang paraan para makita ang kanilang sitwasyon. Hindi mo kayang umuwi sa Pilipinas. Sa bawat pagkakataong may kakaibang tono sa boses nila, kailangan mong magtrabaho dahil may mga bayarin at pangangailangan ng pamilya. Kaya nagpatuloy ako sa buhay ko sa Hong Kong. Gigising ako ng maaga, magtatrabaho, maglilinis, magluluto at aasikasuhin ang mga responsibilidad ko sa bahay ng amo ko. Kapag may oras, iniisip ko ang mga anak ko. Kapag sweldo, iniisip ko kung magkano ang maaari kong ipadala. Kapag gabi at tahimik na ang paligid, saka ko nararamdaman kung gaano ko sila namimiss. Iniisip ko kung kumusta na ang tiyan ni Mara, kung maayos ba ang pagbubuntis niya, at kung paano niya haharapin ang pagiging ina. Sa mga tawag namin, hindi ko naman agad napansin na may pagbabago sa kanya. Pero habang lumilipas ang mga araw, may mga pagkakataong parang iba na ang kanyang boses. Minsan, parang ayaw niyang magtagal sa telepono. Kapag tinatanong ko kung may problema, sasabihin niyang pagod lang siya. Kapag tinatanong ko kung may nangyayari sa bahay, sasabihin niyang wala. Hindi ko iyon pinilit dahil iniisip kong baka nahihirapan lang siya sa pagbubuntis at sa lahat ng pagbabago sa buhay niya. May mga pagkakataon din na nababanggit niya ang pangalan ni Ruben, pero wala naman akong nakikitang dahilan para pagdudahan siya. Sa pagkakaalam ko, tinutulungan niya si Mara. Kung may kailangan ito sa bahay, naroon siya. Kung may kailangang gawin, siya ang tumutulong. Kaya sa isip ko, tama lang na magtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam na unti-unti palang nagbabago ang pakikitungo ni Ruben kay Mara. Noong una, maliliit na bagay lamang ang napapansin ni Mara. Mga kilos at tingin na hindi niya maipaliwanag. Mga pagkakataong hindi siya komportable kapag masyadong malapit si Ruben sa kanya. Dahil siya mismo ay hindi agad makapaniwala na maaaring magkaroon ng masamang intensyon ang taong kinakasama ng kanyang ina, sinubukan niyang isipin na baka nag-o-overthink lamang siya. Pero habang lumilipas ang panahon, mas nararamdaman niyang may mali. Sinisikap niyang umiwas kapag silang dalawa lamang ang nasa isang lugar. Mas gusto niyang kasama si Carlo o manatili sa bahagi ng bahay kung saan may ibang tao.
kapag naririnig niyang paparating si Ruben, nag-iiba ang kilos niya. At kahit hindi ko nakikita ang mga pagbabagong yon mula sa Hong Kong, unti-unti na palang may takot na nabubuo sa loob ng anak ko. Samantala, ako naman ay patuloy na nagtatrabaho at iniisip na ligtas ang mga anak ko. Iyon ang pinakamasakit isipin ngayon, admin. Habang ako ay nasa ibang bansa at buong araw na nagtatrabaho para sa kanila, may isang bagay palang unti-unting nangyayari sa bahay na pinaniniwalaan kong ligtas. Wala akong ideya na ang anak kong si Mara ay nagsisimula ng matakot sa isang taong ako mismo ang pinagkatiwalaang manatili sa tabi nila. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Ang alam ko lang, bago ko pa malaman ang buong katotohanan, may mga senyales na pala. May mga pagkakataong tahimik si Mara. May mga pagkakataong parang may gusto siyang sabihin. At may mga pagkakataong iba ang kanyang pakikitungo kapag nababanggit ang pangalan ni Ruben. Pero hindi ko pinansin ang mga yon. Dahil sa isip ko noon, ang pinakamalaking problema ni Mara ay ang kanyang pagbubuntis, ang pagkawala ng boyfriend niya at ang mga pagkakamaling ginawa niya bilang isang batang babae. Hindi ko alam na may mas malaking problemang unti-unti nang pumapasok sa buhay niya. At hindi ko rin alam na ang anak kong akala ko ay simpleng nahihirapan lang sa kanyang sitwasyon ay malapit nang makaranas ng isang bagay na magpapabago sa buhay naming lahat. Admin, habang lumilipas ang mga araw, lalo namang lumalaki ang tiyan ni Mara. Sa tingin ko noon, iyon ang pinakamabigat na bagay na kailangan niyang harapin. Bata pa siya, iniwan siya ng boyfriend niya at kailangan niyang maghanda para sa isang buhay na hindi niya naman planong simulan ng ganoon kaaga. Hindi ko alam na habang nakikita ko ang pagbubuntis niya bilang kanyang pinakamalaking problema, may isa pa palang bagay na mas mabigat niyang kinikimkim. Ayon sa mga nalaman ko kalaunan, nagsimula raw magbago ang pakikitungo ni Ruben sa kanya habang mas madalas silang nagkakasama sa bahay. Noong una, hindi agad naisip ni Mara na masama ang intensyon nito. Si Ruben ay matagal ng bahagi ng pamilya at partner ko, kaya hindi niya inakala na kailangan niyang mag-ingat sa kanya. Pero habang tumatagal, may mga kilos at pananalitang nagdudulot sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Sinisikap niyang umiwas, lalo na kapag silang dalawa lamang ang nasa bahay. Pero hindi naman niya kayang laging makasama si Carlo o laging may ibang tao sa paligid. Hindi ko alam ang mga yun noon. Ang alam ko lang, kapag tumatawag ako, mas tahimik na si Mara kaysa dati. Minsan, tinatanong ko kung may problema ba, pero sinasabi niyang wala. Kapag tinatanong ko kung kumusta sila ni Ruben, hindi rin siya masyadong sumasagot. Iniisip ko na baka may tampuhan lang sila o baka dahil sa mga pinagdaanan niya ay mas gusto muna niyang mapag-isa. Hanggang sa dumating ang pagkakataong tuluyan ng lumampas sa hangganan ang ginawa ni Ruben. Pinagsamantalahan niya si Mara ng paulit-ulit. Ginagamit niya ito lalo na kapag nakainom siya. Hindi ko na kailangang malaman ang bawat detalye para maintindihan kung gaano kasakit iyon para sa anak ko. Ang alam ko, pagkatapos ng unang insidenteng yon, natakot na siya ng husto at hindi na niya alam kung kanino siya lalapit. Ang unang pumasok sa isip niya ay ako. Ako ang kanyang ina at alam niyang nasa Hong Kong ako, pero kahit malayo ako, umaasa siyang maaari pa rin niya akong matulungan. Gusto niyang sabihin sa akin ang nangyari. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero bago pa niya magawa iyon, pinagbantaan siya ni Ruben. Sinabihan siya nitong huwag magsasalita tungkol sa nangyari. At kapag nagsumbong siya, papatayin silang magkapatid ni Carlo. Doon tuluyang natakot si Mara. Hindi lamang sarili niyang buhay ang iniisip niya. Alam niyang mas bata si Carlo at wala itong kakayahang ipagtanggol ang sarili kung may mangyaring masama. Kaya kahit gusto niyang tumakbo at magsabi sa akin, natatakot siyang baka malaman ni Ruben
at tuparin ang banta nito. Sa isang banda, pakiramdam niya ay wala siyang ligtas na mapupuntahan. Sa sarili niyang bahay siya nakatira, pero hindi na niya maramdaman na tahanan yon. At habang nangyayari ang lahat ng yon, ako naman ay nasa Hong Kong at patuloy na nagtatrabaho. Regular pa rin akong tumatawag. Minsan ay kinukumusta ko siya tungkol sa pagbubuntis niya. Tinatanong ko kung kumakain ba siya ng maayos, kung nakakapagpahinga ba siya at kung may kailangan ba siya. Kapag sinabi niyang okay lang siya, hindi ko na pinipilit ang usapan. Hindi ko alam na sa bawat pagkakataong sinasabi niyang ayos lang siya, may bahagi sa kanyang pilit na nagtatago ng takot. May isang tawag na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Napansin kong iba ang boses niya. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nagbago, pero parang may pinipigilan siyang sabihin. Tinanong ko siya kung may problema ba at matagal siyang hindi sumagot. Akala ko baka mahina lang ang signal, pero narinig ko siyang huminga ng malalim bago sabihin na wala naman daw. Hindi ako kumbinsido. Tinanong ko ulit siya kung sigurado siya. Sinabi niyang oo, pero ramdam kong may mali. Gusto ko siyang kausapin ng mas matagal, pero bigla niyang sinabi na may gagawin pa siya at kailangan na niyang ibaba ang tawag. Hindi ko alam na sa kabilang dulo ng telepono, gusto na pala niyang sabihin sa akin ang lahat. Ayon sa kanya, ilang beses niyang tinitingnan ang pangalan ko sa cellphone at iniisip kung kaya ba niyang sabihin sa akin ang nangyari. Pero sa tuwing naiisip niya ang banta ni Ruben, natatakot siya. Hindi niya alam kung paano ako makakapunta sa Pilipinas agad at ayaw niyang malagay sa panganib si Carlo. Kaya pinili niyang manahimik. Mas lalo raw naging mahirap para sa kanya dahil patuloy na nangyayari ang pang-aabuso at patuloy din siyang tinatakot. Habang lumalaki ang tiyan niya, mas nararamdaman niyang vulnerable siya. Hindi lamang sarili niya ang iniisip niya, kundi pati ang batang nasa sinapupunan niya. Natatakot siyang baka may mangyari sa kanilang dalawa at wala siyang magawa. Samantala, wala akong ideya kung gaano kalala ang sitwasyon. Kapag nakikita ko si Ruben sa mga pagkakataong nakakausap ko siya, wala akong dahilan noon para isipin na may ginagawa siyang masama. Sa pagkakaalam ko, maayos ang lahat sa bahay. Kapag tinatanong ko siya tungkol kay Mara, sinasabi niyang okay lang ito at kailangan lang daw nitong magpahinga. Dahil pinagkakatiwalaan ko siya, hindi ko na kinu-question ang mga sagot niya. Ngayon ko naiintindihan kung gaano kadaling maniwala sa isang taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan, lalo na kapag malayo ka at wala kang sariling nakikita. Minsan, muli akong tinawagan ni Mara. Sa pagkakataong yon, mas ramdam ko ang takot sa boses niya. Tinanong ko siya kung may problema ba. At sinabi kong huwag siyang matakot magsabi sa akin. Kahit ano pa yon, ina niya ako at pakikinggan ko siya. Hindi ko siya pagsasabihan at hindi ko siya huhusgahan. Tahimik siya ng ilang sandali bago niya sabihin na gusto niyang umuwi ako. Nagtanong ako kung bakit. Hindi niya agad masabi. Sinabi niyang natatakot siya, pero hindi pa rin niya kayang sabihin ng diretso kung ano ang kinatatakutan niya. Sinabi kong kung may ginagawa sa kanya si Ruben, kailangan niyang sabihin sa akin. Doon siya lalo naiyak at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Admin, sa puntong yun alam kong may seryosong problema. Pero hindi ko pa rin alam ang buong katotohanan. Hindi ko alam na ang takot na yon ay bunga ng mga bagay na matagal na niyang pinagdadaanan. At hindi ko rin alam na ang bawat pagkakataong sinusubukan niyang magsabi ay nauuwi sa katahimikan dahil natatakot siyang baka mas mapahamak sila ni Carlo. Bilang isang OFW, iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng sitwasyon ko. Nasa kabilang bansa ako at wala akong kakayahang basta na lamang umuwi sa bawat pagkakataong may problema. May trabaho akong kailangan tapusin at may mga responsibilidad akong kailangang isipin. Pero habang iniisip ko yon,
Hindi ko alam na ang anak ko ay nasa isang sitwasyong hindi na niya kayang harapin mag-isa. Sa mga sumunod na araw, lalo kong napansin ang pagbabago sa kanya. Kapag tinatanong ko kung okay siya, hindi na ganoon kabilis ang sagot niya. May mga pagkakataong parang may gusto siyang sabihin, pero bigla siyang tumatahimik. Minsan ay nababanggit niya ang pangalan ni Ruben, pero hindi na niya ipinagpapatuloy ang sinasabi niya. At dahil alam kong naging rebelde siya noon, may isang bagay akong hindi dapat ginawa. Nagkaroon ako ng pag-alinlangan sa mga sinasabi niya. Iniisip ko na baka dahil sa mga problema niya sa boyfriend at sa pagbubuntis, ay mas emosyonal siya. Baka may misunderstanding lamang sila ni Ruben. Baka hindi niya lang gusto ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi ko agad naisip na ang sinasabi niyang takot ay may mas malalim na dahilan. Hindi ko alam na sa bawat pagdududa ko, lalo kong pinaparamdam sa anak ko na baka wala siyang kakampi. At habang ako ay nasa Hong Kong, may isa pang taong unti-unting nakakapansin na may pagbabago kay Mara, si Carlo. Ayon sa sinabi niya sa akin kalaunan, matagal na niyang napapansin na hindi na katulad ng dati ang ate niya. Kapag naroon si Ruben, nag-iiba ang kilos ni Mara. Mas tahimik siya at mas gusto niyang umiwas. Kapag tinatanong niya kung may problema, lagi nitong sinasabing wala. Noong una, hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin ang takot sa kilos ng kanyang ate. At isang araw, may narinig siyang bagay na hindi na niya kayang baliwalain. Narinig niya si Ruben na pinagbabantaan si Mara. Hindi niya man agad narinig ang buong usapan. Malinaw sa kanya na may seryosong problema. Lalo siyang nagduda nang marinig niyang kasama ang pangalan niya sa pagbabanta. Doon niya naisip na baka hindi lamang simpleng away ang nangyayari sa pagitan ng kanyang ate at ni Ruben. Ayon kay Carlo, gusto niyang tanungin agad si Mara, pero natatakot din siyang baka malaman ni Ruben na may napansin siya. Kaya pinili muna niyang manahimik at obserbahan ang mga nangyayari. Hindi niya alam noon na ang susunod niyang gagawin ang magiging simula ng pagbunyag sa isang lihim na matagal nang kinatatakutan ni Mara. At habang ako naman ay nasa Hong Kong, patuloy kong hinihintay ang susunod na tawag ng anak ko. Hindi ko alam na sa sarili naming bahay ay may isa ng taong nagsisimulang makaramdam na may mali. Isang taong malapit kay Mara. Isang taong hindi na basta maniniwala na okay lang ang lahat. Si Carlo ang unang makakaalam ng katotohanang matagal ng pilit itinatago ng kanyang ate. Admin, habang patuloy akong nagtatrabaho sa Hong Kong, lalo namang nahihirapan si Mara na itago ang kanyang pinagdadaanan. Sa mga tawag namin, ramdam kong may gusto siyang sabihin, pero parang lagi siyang natatakot na ituloy ang kanyang sasabihin. Hindi ko pa rin alam noon ang buong katotohanan. Ang alam ko lang, hindi na siya katulad ng dati. Mas tahimik siya, mas maingat sa mga sinasabi niya, at madalas ay parang nag-aabang kung may ibang taong nasa paligid bago siya magsalita. Sa mga sumunod na araw, sinabi niya sa akin na ayaw niyang mapag-isa sa bahay. Tinanong ko kung bakit at kung may problema ba sa pagitan nila ni Ruben. Sa halip na sumagot agad, sinabi niyang gusto niyang umuwi ako. Doon ko lalong naramdaman na seryoso ang problema. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin agad naunawaan kung ano ang tunay na nangyayari. Hanggang sa isang araw, tuluyan na niyang sinubukang sabihin sa akin ang totoo. Sinabi niya na may mga ginawa si Ruben sa kanya na hindi niya gusto at ilang beses na siyang natakot dahil dito. Hindi niya agad na ikwento ang lahat. Nahihiya siya at natatakot. Pero sinabi niyang hindi siya nagsisinungaling. Sinabi rin niyang ilang beses na niyang gustong magsabi sa akin. Pero lagi siyang pinipigilan ng takot dahil binabantaan siya ni Ruben na may masamang mangyayari sa kanya at kay Carlo kapag nagsumbong siya. Admin, bilang isang ina,
Masakit aminin na hindi ko agad siya pinaniwalaan ng buo. Hindi dahil ayaw kong maniwala sa anak ko, kundi dahil alam ko ang naging ugali ni Mara noon. Sanay akong makita siyang lumalaban sa akin, gumagawa ng sarili niyang desisyon at minsan ay nagsasabi ng mga bagay na hindi naman totoo para makaiwas sa problema. Kaya noong sinabi niyang may ginagawa si Ruben sa kanya, may bahagi sa akin na nag-isip kung baka may hindi pagkakaintindihan lamang sila. Tinanong ko siya kung sigurado siya sa mga sinasabi niya. Sinabi kong baka may misunderstanding lang sila ni Ruben at baka dahil sa pagbubuntis ay mas sensitibo siya sa mga ginagawa ng ibang tao. Ngayon, kapag naaalala ko ang mga salitang yon, gusto kong sisihin ang sarili ko. Dahil sa halip na maramdaman niyang may kakampi siya, baka lalo niyang naramdaman na wala siyang mapuntahan. Hindi siya nakipagtalo sa akin. Tahimik lang siya at sinabi niyang hindi ko siya naiintindihan. Hindi ko alam na iyon na pala ang isa sa mga pinakamahirap na sandali sa buhay niya. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na ako mapakali. Kahit may pagdududa pa rin ako, hindi ko maalis sa isip ko ang boses niya. May takot doon na hindi ko maipaliwanag. Paulit-ulit kong iniisip kung bakit kailangan niyang sabihin sa akin na gusto niyang umuwi ako kung wala naman talagang seryosong problema. Pero malayo ako. Iyon ang realidad ng pagiging OFW. Kapag may naramdaman kang mali, hindi mo agad kayang pumunta sa bahay at tingnan ang sitwasyon. Kailangan mong umasa sa mga tawag, sa mga mensahe at sa mga taong naiwan mo sa Pilipinas. At isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko noon ay si Ruben. Dahil doon, lalo akong nahirapang tanggapin ang posibilidad na baka siya mismo ang dahilan ng takot ni Mara. Samantala, patuloy na iniiwasan ni Mara si Ruben. Ayon sa mga ikinuwento niya sa akin kalaunan, sinisikap niyang huwag mapag-isa kasama nito. Kapag nandyan si Carlo, mas gusto niyang manatili malapit sa kanyang kapatid. Kapag wala naman ito, naghahanap siya ng dahilan para mapunta sa ibang lugar. Hindi naging madali dahil iisang bahay lang ang kanilang tinitirhan at wala siyang ibang mapupuntahan. Napansin din yon ni Carlo. Dahil araw-araw niyang kasama ang ate niya, hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabago sa kilos nito. Ayon sa kanya, dati ay madalas silang mag-usap kahit may mga tampuhan silang magkapatid. Pero ng mga panahong yon mas madalas na tahimik si Mara. Kapag naroon si Ruben, parang lalo itong nag-iingat. Sinubukan ni Carlo na tanungin ng kanyang ate kung may problema ba. Noong una, ayaw magsalita ni Mara. Siguro dahil natatakot pa rin siya sa mga banta ni Ruben. Pero habang tumatagal, hindi na rin nakayanan ni Carlo na makita siyang ganoon. Isang araw, kinausap niya ulit si Mara nang silang dalawa lamang. Sinabi niyang napapansin niyang may mali at kung may problema man, maaari siyang magsabi. Hindi siya galit at hindi niya ito huhusgahan. Doon unti-unting bumigay si Mara. Sinabi niya kay Carlo ang totoo. Ikinuwento niya kung ano ang ginawa ni Ruben sa kanya at kung paano siya paulit-ulit na tinatakot para hindi magsumbong. Sinabi rin niyang gusto na niyang sabihin sa akin noon pa. Pero natatakot siyang baka may mangyari kay Carlo kapag nalaman ni Ruben na nagsalita siya. Nang marinig iyon ni Carlo, hindi niya alam kung paano siya tutugon. Bata pa siya at alam niyang hindi niya kayang harapin si Ruben nang mag-isa. Natatakot din siya. Pero ayon sa sinabi niya sa akin kalaunan, iyon daw ang unang pagkakataon na naisip niyang hindi na pwedeng manahimik. Dahil kung mananatili siyang tahimik, sino pa ang tutulong sa ate niya? Sinabi ni Carlo na gusto niyang agad sabihin sa akin ang lahat, pero natatakot siyang baka mas lumala ang sitwasyon. Kaya sinubukan muna niyang maging maingat. Ayaw niyang malaman ni Ruben na alam na niya ang ginagawa nito. Habang ginagawa niya iyon, mas lalo niyang napapansin ang mga bagay na dati ay hindi niya binibigyan ng pansin. Doon niya napagtanto na tama si Mara.
Hindi lamang ito simpleng away o hindi pagkakaunawaan. May tunay na panganib sa loob ng kanilang bahay. Samantala, patuloy akong nakikipag-usap kay Mara mula Hong Kong. Hindi ko pa rin alam na sinabi na niya kay Carlo ang lahat. Sa mga tawag namin, tinatanong ko siya kung okay lang ba siya at kung may kailangan siya. Minsan ay tahimik lang siya. Kapag tinatanong ko kung may problema, sinasabi niyang wala. Pero ramdam kong hindi na yon ang dating wala na sinasabi niya noon. Isang araw, tinawagan niya ako at sinabi niyang kailangan niya ako. Doon ko naramdaman na hindi na sapat ang mga payo ko mula sa telepono. Sinabi kong magtiwala siya sa akin at sabihin ang buong katotohanan. Hindi ko na siya pagsasabihan at hindi ko na siya huhusgahan. Pero bago pa niya maituloy ang sinasabi niya, bigla siyang tumahimik. May narinig siyang papalapit. Hindi ko alam kung sino yun noon, pero bigla niyang sinabi na kailangan na niyang ibaba ang tawag. Sinubukan ko siyang tawagan ulit pagkatapos, pero hindi siya sumagot. Ilang minuto akong nakatingin sa cellphone ko at iniisip kung ano ang nangyari. Sa unang pagkakataon, hindi ko na maalis. Sa isip ko ang posibilidad na baka may mas seryosong bagay talagang nangyayari sa bahay. At habang ako ay nag-aalala mula sa kabilang bansa, si Carlo naman ay nagsisimula nang magdesisyon kung hanggang saan siya handang pumunta para protektahan ang kanyang ate. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang lakas ng loob, pero ayon sa kanya, dumating ang isang pagkakataong narinig niyang muli si Ruben na tinatakot si Mara. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na sa kanya ang sitwasyon. Hindi na niya kayang isipin na baka nagkakamali lang siya. Doon niya napagtanto na kung hindi siya magsasalita, maaaring magpatuloy ang lahat. At iyon ang naging dahilan kung bakit naghanap siya ng paraan para humingi ng tulong. Hindi ko pa alam noon na ang desisyong iyon ni Carlo ang magiging simula ng pagbagsak ng taong matagal kong pinagkatiwalaan. Hindi ko pa alam na malapit nang lumabas ang katotohanang matagal nang itinatago ni Mara. At higit sa lahat, hindi ko pa alam na ilang araw na lang ang pagitan bago tuluyang magbago ang buhay naming lahat. Admin, hindi ko alam ang eksaktong mga hakbang na ginawa ni Carlo noong araw na yon dahil nalaman ko na lang ang karamihan sa mga pangyayari pagkatapos mabunyag ang lahat. Ang alam ko, hindi na niya kayang manahimik matapos niyang malaman ang buong katotohanan mula kay Mara. Bata pa siya at natatakot din, pero mas natakot siya para sa kanyang ate. Kaya naghanap siya ng paraan para makakuha ng tulong at maipaalam sa mga taong maaaring makialam sa sitwasyon. Doon nagsimulang mabuwag ang kontrol ni Ruben. Sa loob ng mahabang panahon, takot ang ginamit niya para patahimikin si Mara. Pero nang malaman na ni Carlo ang nangyayari at may posibilidad ng makarating sa mga awtoridad ang impormasyon, hindi na lamang si Mara ang may alam sa kanyang ginagawa. Unti-unting lumalabas ang katotohanan na matagal niyang itinago. Hindi ko pa rin alam ang lahat habang nangyayari iyon. Nasa Hong Kong pa ako at wala akong ideya na ang mga bagay na matagal kong kinatatakutan ay malapit ng tuluyang lumabas. Ang alam ko lamang, may mga tawag at mensaheng nagdudulot sa akin ng matinding kaba. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may nagmamadali at bakit hindi maayos ang mga sagot sa akin. Hanggang sa dumating ang tawag na tuluyang nagpabago sa buhay naming lahat. Sinabi sa akin na nakialam na ang mga awtoridad at nahuli si Ruben. Nang marinig ko yon, parang hindi ko agad naintindihan ang sinabi sa akin. Ilang segundo akong tahimik habang pilit kong inuunawa kung ano ang ibig sabihin noon. Pero nang mabanggit ang pangalan ni Mara at ang tunay na dahilan kung bakit nadakip si Ruben, doon ko tuluyang naramdaman na parang gumuho ang mundo ko. Totoo pala ang lahat. Hindi nag-iinarte si Mara. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi lamang ito simpleng misunderstanding tulad ng naisip ko noon. Ang anak kong ilang beses nagsabi sa akin
na natatakot siya ay nagsasabi pala ng totoo. At doon bumalik sa isip ko ang lahat ng pagkakataong sana ay pinakinggan ko siya. Naalala ko ang mga tawag na bigla niyang ibinababa. Naalala ko ang pagbabago ng boses niya. Naalala ko noong sinabi niyang ayaw niyang mapag-isa sa bahay. Naalala ko noong sinabi niyang gusto niyang umuwi ako. At higit sa lahat, naalala ko ang pagkakataong sinabi niyang may ginagawa si Ruben sa kanya at nagawa ko pang isipin na baka misunderstanding lamang iyon. Admin, iyon ang pinakamabigat na bahagi para sa akin. Hindi lamang dahil niloko ako ng taong pinagkatiwalaan ko, kundi dahil alam kong may pagkakataong humingi ng tulong sa akin ng anak ko at hindi ko siya agad na protektahan. Noong nalaman ko ang buong katotohanan, hindi ko alam kung sino ang dapat kong sisihin. Galit na galit ako kay Ruben dahil sa ginawa niya. Pero kasabay ng galit na yon ay matinding pagsisisi sa sarili ko. Paulit-ulit kong tinatanong kung bakit hindi ko nakita. Bakit hindi ko pinaniwalaan si Mara noong una pa lang? Bakit hinayaan kong maging dahilan ang kanyang mga pagkakamali noon para pagdudahan ko ang sinasabi niya? Alam kong hindi ko kasalanan ng krimeng ginawa ni Ruben, pero hindi ko maalis sa sarili ko ang pakiramdam na bilang ina, may bahagi akong hindi nagawa. Nagtrabaho ako sa Hong Kong para sa mga anak ko. Tiniis ko ang pagod at pangungulila dahil gusto kong mabigyan sila ng magandang buhay. Pero habang pinaghihirapan kong suportahan sila mula sa malayo, may panganib palang nasa mismong bahay na pinagkatiwalaan ko. At ang pinakamasakit, ang taong pinagkatiwalaan kong magbantay sa kanila ang siyang naging dahilan kung bakit natakot ang anak ko sa sarili niyang tahanan. Hindi ko na kayang manatili sa Hong Kong pagkatapos kong malaman ang lahat. Gumawa ako ng paraan para makauwi at makita si Mara. Sa buong biyahe ko, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Maraming salita ang umiikot sa isip ko. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong sabihin na sana pinaniwalaan ko siya. At gusto kong iparamdam sa kanya na hindi niya kasalanan ng nangyari. Pero nang makita ko siya, parang nawala ang lahat ng salitang inihanda ko. Hindi ko nakita ang dating Mara na palaging nakikipagtalo sa akin at gustong mamuhay sa sarili niyang paraan. Ang nakita ko ay anak kong dumaan sa isang bagay na hindi niya kailanman dapat pagdaanan. At sa sandaling iyon, hindi ko naisip ang mga pagkakamali niya noon. Hindi ko naisip ang pagiging rebelde niya, ang mga gimmick niya, o ang pagbubuntis niya. Ang nakita ko ay anak ko. Yumakap ako sa kanya at humingi ako ng tawad. Sinabi kong sana pinakinggan ko siya. Sinabi kong sana hindi ko hinayaang maging dahilan ang nakaraan niya para pagdudahan ko ang kanyang sinasabi. Hindi ko siya pinilit na magsalita dahil alam kong sapat ng mabigat ang lahat ng pinagdaanan niya. Maya-maya, sinabi niya sa akin ang mga bagay na matagal na niyang kinikimkim. Sinabi niyang maraming beses siyang natakot na baka hindi ko siya paniwalaan. Sinabi niyang galit siya sa akin dahil pakiramdam niya ay mag-isa siya noong mga panahong kailangan niya ako. At higit sa lahat, sinabi niyang gusto lang naman niyang maramdaman na may isang taong kakampi niya. Masakit marinig iyon, pero wala akong karapatang magalit. Alam kong may dahilan ang bawat salitang sinabi niya. Hindi ko siya pinutol at hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Hinayaan ko siyang sabihin ang lahat ng matagal niyang itinago. Doon ko naintindihan na hindi lamang ang ginawa ni Ruben ang kailangang harapin ng pamilya namin. Kailangan din naming harapin ang mga sugat na iniwan ng lahat ng nangyari. Kailangan kong tanggapin na may mga bagay akong hindi na kayang baguhin. Hindi ko na mababawi ang mga gabing natakot si Mara. Hindi ko na maibabalik ang mga pagkakataong sana ay nakinig ako. At hindi ko na mababago ang katotohanang noong pinakakailangan niya ang kanyang ina. Nasa kabilang bansa ako. Pero sa pagkakataong yon, nandito na ako. Hindi ko man kayang baguhin ang nakaraan. Maaari kong samahan ang anak ko sa mga susunod na araw.
Maari kong iparamdam sa kanya na hindi na niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa at maari kong maging ina niya hindi lamang sa pamamagitan ng perang ipinapadala ko mula sa Hong Kong, kundi sa pamamagitan ng presensya ko. Habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, doon ko naunawaan na ang pagkakahuli kay Ruben ay hindi pa katapusan ng kwento namin. Simula pa lamang yon ng mas mahabang proseso ng paghilom para kay Mara at sa buong pamilya namin. May batang nasa sinapupunan niya na kailangan niyang isipin, may si Carlo na kailangan ding makabangon mula sa mga nakita at nalaman niya, at may isang pamilya na kailangang matutong mabuhay muli pagkatapos ng lahat. At para sa akin, may isang tanong na hindi ko alam kung kailan ko masasagot. Bilang isang ina na nangibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak niya, sapat ba ang lahat ng sakripisyong ginawa ko kung noong pinakakailangan ako ng anak ko, wala ako roon? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Ang alam ko lang, hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Kaya ang natitira sa akin ay ang harapin ang kasalukuyan at siguraduhin mula sa araw na yon, hindi na mararamdaman ni Mara na mag-isa siya. At kahit masakit para sa akin ang lahat ng nalaman ko, nagpapasalamat ako kay Carlo dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Kung pinili rin niyang manahimik dahil sa takot, hindi ko alam kung hanggang saan pa sana umabot ang lahat. Dahil sa kanyang ginawa, nabunyag ang katotohanan. At sa wakas, nalaman ko na rin kung bakit matagal na akong tinatawagan ng anak ko na may takot sa boses, habang ako naman ay nasa malayo at iniisip na ligtas siya sa sarili naming tahanan. Admin, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi naging madali para sa amin ang mga sumunod na araw. Kahit wala na si Ruben sa bahay, hindi ibig sabihin na agad nawala ang takot at sakit na iniwan niya kay Mara. May mga pagkakataong tahimik siya at may mga gabing nahihirapan siyang matulog. Bilang kanyang ina, masakit makita yon, pero mas masakit isipin na hindi ko agad nakita ang lahat ng senyales noong una pa lang. Nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Doon sinabi ni Mara ang mga bagay na matagal niyang kinikimkim. Sinabi niyang galit siya sa akin dahil pakiramdam niya ay iniwan ko siya nang pumunta ako sa Hong Kong. Naiintindihan naman daw niyang kailangan kong magtrabaho, pero hindi niya maiwasang maramdaman na mag-isa siya. Mas masakit para sa kanya na noong naglakas loob siyang magsabi sa akin, hindi ko siya agad pinaniwalaan. Hindi ako nagdahilan. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko kung bakit siya nasaktan at alam kong hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad para mabura ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang tanging magagawa ko ay tanggapin ang pagkakamali ko at siguraduhin hindi na niya kailangang harapin ang mga susunod na problema ng mag-isa. Si Carlo naman ay patuloy kong pinasasalamatan dahil kahit natakot siya, pinili niyang magsalita at tumulong sa kanyang ate. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung pinili rin niyang manahimik. Bata pa siya, pero ipinakita niyang may mga pagkakataong kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob kahit natatakot ka. Para kay Mara, kailangan naming unti-unting buuin muli ang buhay niya. May anak siyang darating at alam kong hindi magiging madali ang pagiging batang ina, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Pero ayaw kong isipin niyang tapos na ang buhay niya dahil sa mga nangyari. May pagkakataon pa rin siyang bumangon, alagaan ang kanyang anak at gumawa ng panibagong kinabukasan. At ako naman, mas naiintindihan ko na ngayon ang tunay na kahulugan ng pagiging ina at OFW. Dati, iniisip ko na kapag nakakabayad ako ng mga pangangailangan, nakakapagpadala ng pera at nakakapagbigay ng magandang buhay sa mga anak ko, ginagawa ko na ang lahat bilang ina. Pero natutunan kong may mga pagkakataong hindi pera ang kailangan ng isang anak.
kailangan niyang maramdaman na pinakikinggan siya at pinaniniwalaan siya kapag humihingi siya ng tulong. Hindi ko pagsisisihan ang pagtatrabaho ko sa Hong Kong dahil ginawa ko yon para sa pamilya ko. Pero habang buhay kong dadalhin ang aral na hindi sapat ang pagiging provider kung hindi mo rin kayang maging present sa mga panahong pinakamahalaga. Kaya admin, iyon ang dahilan kung bakit ko ipinadala sa iyo ang kwento ko. Hindi lamang para ikwento ang ginawa ni Ruben, kundi para ilabas ang isang tanong na matagal ko nang dala bilang isang ina. Sapat ba ang lahat ng tao ng pagtitiis ko sa ibang bansa? Kung noong pinakakailangan ako ng anak ko, wala ako roon. Hindi ko alam kung masasagot ko pa ang tanong na yon. Ang alam ko lang, hindi ko na mababago ang nakaraan. Ang magagawa ko na lang ay samahan si Mara, suportahan si Carlo at tulungan silang makabangon bilang pamilya. May mga sugat na hindi agad naghihilom, pero naniniwala akong hindi ibig sabihin na dahil nasaktan kami, ay hindi na kami maaaring magsimulang muli. At sana, kung may isang bagay man na maiwan sa kwento ko, iyon ay ang kahalagahan ng pakikinig sa sariling anak. Lalo na kapag sinabi niyang natatakot siya. Hindi natin kailangang hintayin na magkaroon ng matinding ebidensya bago natin seryosohin ang takot ng isang taong humihingi ng tulong. Dahil minsan, ang isang simpleng pagsasabi ng anak na, "Nay, natatakot ako," ay maaring maging pinakamahalagang pahiwatig na kailangan niya tayo. Maraming salamat, admin, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mailabas ang kwentong ito. Hindi ko alam kung kailan tuluyang mawawala ang bigat na dala ko. Pero alam kong mula ngayon, mas pipiliin kong makinig bago humusga at maniwala bago magduda. Hindi ko na mababago ang mga araw na lumipas, pero kaya kong siguraduhin na sa mga araw na darating, hindi na mararamdaman ni Mara na nag-iisa siya. Mga kabayan, kung kayo ay isang OFW o may mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa, alam natin kung gaano kasakit ang malayo sa pamilya. Pero minsan, hindi natin alam kung ano ang tunay na pinagdadaanan ng mga taong naiwan natin sa Pilipinas. Kaya sana, lagi tayong maglaan ng oras para makinig at kumustahin sila ng mas malalim. At sa ating mga kabayan na patuloy na sumusubaybay sa mga kwentong OFW, gusto naming malaman kung saang bansa nyo kami pinapanood, mga kabayan. At kung gusto ninyo ng isa pang kwentong OFW na puno ng misteryo, sakripisyo at isang desisyong hindi inaasahan, panoorin din ninyo ang isa naming kwento na pinamagatang OFW sa Qatar, binayaran para magkaanak. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.